Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Capricorn, we have 9 of Wands. Ayan, so this is really beautiful, no? Beautiful. Kasi ini-encourage kayo dito Kini-encourage kayo na huwag kayong mag-give up, no? Huwag kayong mag-give up. At kahit anumang pagod, no? Ipagpahingan nyo lang yan. Kahit anumang hirap ng nararamdaman ninyo, yung victory ninyo nalalapit na. Kaya look forward to it. No? Doon na lang kayo mag-focus, no? Sa kung ano ang parating, sa kung ano yung bunga ng inyong pagsisikap dito. Huwag na ninyong pansinin yung pagod. May pagpapahinga ninyo yan, ano? Ang mahalaga, huwag kayong susuko, no? Huwag kayong susuko dahil sayang naman ng in-effort na ninyo dito. Sayang naman ng oras at panahon, 'di ba? At saka ano lang 'yan, no? Kung siguro kung nararamdaman ninyo na parang gusto niyo nang mag-give up, parang napapagod na kayo, no? Maybe that's just a test of faith. Capricorn, no? Parang test lang 'yan sa inyo kung hanggang saan kayo lalaban, kung hanggang saan kayo magpupursige, hanggang saan ang tibay ninyo, yung ganon, 'di ba? So, maybe it's just a test of faith. So, we have 9 of Pentacles. Wow, chillin lang si Capricorn dito. This is really beautiful. So, magpahinga kayo at i-savor ninyo yung bunga ng inyong pagsisikap dito. Yun naman ang sinasabi sa inyo dito ni 9 of Pentacles. So, most likely talaga ang sitwasyon ninyo dito, no, sa 9 of Wands, maaring nakuha nyo na dito, no, maaring makukuha nyo na talaga dito yung bunga ng inyong pagsisikap, no, Capricorn. Kaya naman, eto na, kailangan nyo nang i-savor ang lahat, i-savor ninyo yung, at i-enjoy ninyo yung success ninyo dito, no, and this could be financial success, no, eto na yung resulta ng pagtsatsaga at pagsisikap ninyo in the past. Finally, mai-enjoy nyo na. Finally, mapapasakay mo na, mahahawakan mo na. Kaya, you are entitled to enjoy it. You are entitled to relax naman, ano? At i-enjoy nyo muna ang success na ito. So, i-ano ninyo yan, experience ninyo talaga yung success na yan, ano, financial success yan. So, we have Queen of Cups. Oh, by the way, we have 2 9s, 9 of Wands and 9 of Pentacles. So, that is synchronicity, Capricorn. Please look up for the meaning of double 9, no, for more guidance po. So, sa Queen of Cups naman, you are highly intuitive and highly sensitive around this time. No, yan ang sinasabi nito. Kaya, napakahalaga din na mag-tune in kayo lagi sa yung intuition. Check in with your intuition nang sa ganun, ma-pick up ninyo kung ano yung gabay sa inyo na pinapadala ng Divine Universe, because that is going to help you on how you're going to navigate your situation sa ngayon. Ano? Makakatulong yan sa iyo sa ngayon and in the future. This is also inviting you, no, to do some kind of self-care, no? Mag-self-care kayo. Ngayong nanggaling na kayo dito sa tagumpay, no? For sure, napagod kayo. For sure, na-stress kayo at some point dyan. So, ngayon, no, na nakamit nyo na ang goal ninyo, it's about time din naman na before you move on to the next endeavor, on to the next project na gagawin ninyo, mag-replenish muna kayo ng lost energy ninyo. Do some kind of self-care. Mag-relax muna kayo. Mag-chill muna kayo. Mag-rejuvenate and recuperate and recharge muna kayo ng inyong katawan, ng inyong sarili, so that you will be 100% physically, mentally, emotionally, and spiritually ready as you move towards the next endeavor naman na nagagawin ninyo, no? So, what else? We have 3 of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, siguro may frustration. Yun ang napipick up ko dito. Kaya medyo siguro naiyak kayo. This could be linked dito sa 9 of Wands. Maaring you're frustrated about something dito, kaya siguro at some point parang gusto na ninyong sumuko sa inyong ginagawa, no? Maaring ganun din ang sitwasyon dito ng iba for a different scenario, no? It is also possible dito na yung iyak na ito ninyo, maaring na-remind kayo, no, of something na
ikinalungkot ninyo in the past, or heartache ninyo or heartbreak ninyo in the past. Ano, maaring may nakita kayo, maaring meron kayong narinig, or may na-witness kayong sitwasyon wherein na-remind na naman kayo, no? Kumbaga na-refresh sa isip ninyo kung ano yung sitwasyon ninyo in the past na nangyari na nagdulot ng sama ng loob sa inyo. So, maaring ganun, kaya naiiyak naman kayo. So, this could be an aftermath, no, of what happened in the past. Kaya ngayon, parang bumalik sa isip ninyo ang lahat, no? Parang bumalik sa diwa ninyo ang lahat-lahat, kaya naiiyak na naman kayo. But siguro hindi pa kayo totally nakakapag-move on sa sitwasyon na yan. That's why, may malakas pa rin ang tama sa puso ninyo kapag nare-remind kayo of that situation. But time heals, Capricorn. Sometimes it really takes a long time para tayo ay makapag-heal ng mga bubog natin sa puso, ng mga kurot sa puso natin, But, it takes time. Ipagdadasal nyo na lang yan na sana na kayo, totally healed na kayo, no? So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo po for today. Virgo, paunang mensahe ninyo ay Six of Swords. Ayan, so meron travel dito ang iba sa inyo dito, Virgo, no? So maybe traveling ito na related siguro sa pamilya. Maaring you are visiting family dahil Christmas season naman, so maybe yun ang ganap dito for some of you. Maaari din naman na traveling ito related naman sa negosyo, related sa pasyal, maaring ganon, no? For others of you, Virgo, this is possible na you are traveling na aalis kayo sa isang lugar dahil merong seryosong dahilan, no? Seryosong dahilan as in siguro yung sitwasyon na iiwanan ninyo or aalisan ninyo is something na very unhealthy na para sa inyo, no? So maaring you are leaving a place or a situation dito and you are moving towards something new for good, no? Maaring for good na to, wala ka nang babalikan dito, as in siguro magdedesisyon ka na iiwanan mo na ang sitwasyon na to at hindi ka na muling mababalik sa lugar na yan or maybe sa sitwasyon na yan, no? Because whatever the situation is, ano ka dito parang napagod ka dito ng sobra, hindi lang physically but also emotionally and mentally, no? This could be a job, no? This could be a work situation, a family situation, a relationship situation na iiwanan mo na talaga siya and you are not going to come back anymore. It's because for some reason talagang hindi yun parang sama-sama na ng experience niyo sa sitwasyon na to, no? But situation changes din naman, 'di ba? People evolve, things evolves, no? So who knows, 'di ba? In the near future ay magbago din ang isip ninyo, depende sa mga kaganapan sa buhay ninyo, no? So depende sa pinanggagalingan din ninyo dito. But definitely there is relocation also for some of you dito. Now there is relocation. And where you are heading right now, kung saan man ang naisip ninyong puntahan na lugar o sitwasyon, that is where feeling ninyo, dyan ninyo makukuha ang peace ninyo. Dyan ang harmony, parang naghahanap din kayo dito ng harmony within yourself, no? Kaya maaaring kung saan kayo papunta, maaaring dyan ninyo makuha yan, ano? So good luck to that. We have Hermit energy. Ayan, there are some things dito na kailangan ninyong matutunan or madiskubre or malaman from deep within you, no, Virgo? Maring may mga sitwasyon din kayo dito na nagtatanong kayo sa Panginoon, nagtatanong kayo sa inyong mga angels, sa inyong spirit team, and maybe
hindi ninyo napipick up, no, ang mensahe nila because maybe you're so busy, no, you're so busy, maaring ganon. So maari din na may mga taong pinagtatanungan kayo ng mga sitwasyon ninyo, pero hindi ninyo marinig sa mga taong ito ang gusto ninyong marinig, no? So maaring ganon. Kaya you are being invited here to to put yourself in solitude, nang sa gayon matahimik mo ng isip at mapahinga ang katawan ninyo, and mapag-isa muna kayo, nang sa gayon makapag tune in kayo sa sarili ninyo, sa inyong higher consciousness, marinig ninyo ang inner voice ninyo, yung ganon. Kasi kung anong hinahanap ninyong kasagutan sa mga tanong ninyo, you are going to find that from deep within you. No, yung ganon. Sa loob nyo, alam ng your soul knows, no, kung ano ang best para sa inyo, kung ano ang sagot sa mga tanong ninyo, no? So, what else? So, we have 2 of Wands. Ayan. So, most likely, most likely may mga importanteng decision kayo dito na gagawin. That could be related to this. That could be related also to this one. So, maaari din, parang ano lang ito, parang siguro, narambol lang yung cards dito. Parang pabalik, no, ang storya ng, ng cards ninyo na napipick up ko dito. Maaring yung pinagdedesisyonan ninyo dito is this, no? Maaring yun ang pinag-iisipan ninyo dito. If you're going to leave the situation, if this is the right time na para mag-move forward ka na sa buhay, no? So maaring yan ang pinag-iisipan ninyo, and maaring yan ang sitwasyon din na inihihingi ninyo ng opinion sa iba siguro, or maaring yan ang hinihihingi ninyo ng gabay from your spirit team. Maaring ganun din ang sitwasyon dito. So this could be, the important decision na kinakaharap ninyo sa ngayon, kasi maybe talagang punong-puno na kayo, or maaaring pagod na kayo, or maybe you're feeling unsafe already, kaya siguro alam mo ninyo, yung parang pinag-iisipan nyo na talagang mabuti, na aalis na ako, but how I'm going to do this, where I'm going to start, where I am heading, no? So maaaring ganon ang ganap dito for some of you. So maaaring yun ang hinihihingi ninyo ng advice sa Panginoon, hinihingi ng gabay sa Panginoon, at saka pinagtatanong ninyo sa mga tao. Maaaring yung sitwasyon na ito, no? So maaaring ganon ang ganap dito for some of you, Virgo. So, what else? We have Knight of Pentacles. Sumama siya. Kunin natin. So, Knight of Pentacles. Ayan. So, mabagal ang usad ni Virgo sa ngayon. Alam mo, Virgo, parang nagiging sigurista ka din dito, which is really, really good, no? Napakagandang diskarte ninyo ito. Kasi, yung parang pinag-iisipan ninyo, no? So, kung ano man to, no? Kasi feeling ko, itong lahat na to, related ito dito sa sitwasyon na to. Dito sa decision ninyong aalis kayo, pupunta kayo kung saan, pinagdiskartehan ninyo tong maigi. Matagal ninyo tong pinag-isipan, siguro, no, kaya siguro hindi kayo agad-agad nakakapag-decision because you really wanna make sure na everything should be okay, no, na hindi kayo talaga magsisisi sa desisyon ninyo nito. Kaya kumbaga you're moving slowly but surely, no? So yun ang napipick up ko dito, Virgo, which is really good kasi talagang siguro dinisect ninyo lahat ng naramdaman ninyo, ng mga sitwasyon ninyo. Nagmuni-muni siguro talaga kayo dito ng bonggang-bongga at na-figure out ninyo na yes, tama ang desisyon ninyo na umalis kayo sa sitwasyon na yan, no? So, mabagal ang usad ng mga galawan ninyo dito because naniniguro kayo na everything, lahat ng every step of the way na gagawin ninyo, no? Every step na gagawin ninyo dito is on the right track, no? As in talagang yung tama ang bawat desisyon na gagawin ninyo, every step dito na gagawin ninyo sa journey nyo na ito. So that is good. That is good. So we have Queen of Pentacles. Ayan. So opportunities are coming your way. This is really beautiful. Kasi Virgo, maaring ito ang dadat na ninyo sa kung saan man kayo patungo. So, for some of you, no, of course, this is not going to resonate with everyone. But some of you, maybe this is
yung sitwasyon na to na iiwanan ninyo. This could be career, this could be trabaho, this could be negosyo, no? Na parang wala na kayong progress dyan, wala kayong, parang naging stagnant kayo, no? Ang sitwasyon ninyo dyan, at maaring yung mga katrabaho ninyo, hindi rin kayo masaya na, maaring, as in talagang toxic situation na siguro ito. Could be work situation talaga to, career or business situation ito na iiwanan ninyo dito, Virgo. And where you are heading, no, that is the right decision, no, natatahakin ninyo. It's because with the Queen of Pentacles energy, maaaring nandyan ang lucrative opportunity, no, na dadating sa inyo. So maaaring dyan ninyo makikita talaga yung financial success ninyo, maaaring dyan ninyo makukuha yung prosperity and abundance and material success dito, Virgo. So this is really a good a decision for you. Kaya siguro talagang best decision ninyo ito, no, na pag-move on from that, because dahil pinag-isipan nyo na din ito ng mabuti, no? Humingi kayo ng gabay sa Panginoon, maaring pinakinggan ninyo, at maaring this is wherever you are heading right now, maaring yan talaga, diyan kayo tinuturo ng iyong intuition, no? So good luck to that. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Taurus. We have King of Swords. Ayan. Ang napipick up ko dito, maaaring ang iba sa inyo ay kailangang may pagdesisyonan, no? Maaaring naghahanap kayo ng clarity, naghahanap kayo ng facts, naghahanap kayo siguro ng mga detalye, no, na makakatulong para sa inyong pagdedesisyon, no? At maaari din na yung mga yung mga impormasyon na to, no, ay nakailangan ninyo, ay makukuha ninyo yan through other people, no? Maaring may katulong kayo dito sa paghahanap ng mga detalye, paghahanap ng mga impormasyon, maaring ganon. Maaari din na mayroon kayong mga kinakausap dito na professionals, no, para humingi ng professional opinion, no? So that is also possible for some of you dito, Taurus. So feeling ko meron kayo dito merong tumutulong sa inyo, no? Para diyan sa kailangan ninyong mga impormasyon. So what else for Taurus? We have Ace of Swords. So ano talaga, Taurus, napakaganda rin ito. Kasi kung ano yung kailangan niyo talaga ngayon, na clarity or na kalinawan sa isip ninyo, talagang makukuha ninyo yan, no? Kung meron kayong pinagdadaanan, may sitwasyon kayo na kailangan ninyong harapin ngayon, na siguro mga challenge, mga ganon, mahahanapan ninyo yan ng solusyon, mahahanapan ninyo yan ng paraan, no? So kasi si Ace of Swords, this is epiphanies, this is new ideas, new inspiration, yung ganon, mga bagay na kailangan ninyong malaman, matutunan sa ngayon, na kailangan ninyo sa pag-solve ng problema na yan, or obstacle na yan, or challenge na yan, ano? Parating yan sa iyo, mahahanap ninyo yan, and you are going to be victorious dito. Kung ano man ang kailangan ninyong solusyonan na problema sa ngayon, masusolusyonan nyo yan, mahahanapan ninyo yan ng paraan, and you will be able to succeed, no, na malampasan ang problema na yan. This is breakthrough coming in dito, Taurus. Yung Ace of Swords, that is a significant breakthrough, at yun ang magsosolve ng inyong problema, no? And you will claim your victory here, and you're going to work towards a new beginning dito. You're going to walk towards a new path dito, no? So maliliwanagan ang isip ninyo, no? Maliliwanagan ang isip ninyo, at mafa-find out ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin, which way to go, no, para ma-solve ang problema ninyo. So this is really a really beautiful energy, kasi
tagumpay ito eh. This is victory. No, this is victory. At hindi lang yan. Papunta kayo dito. So, sa isang bagong path, no, kung saan makakapagsimula kayo ng bagong buhay. Depende sa sitwasyon ninyo. Depende sa area ng buhay ninyo, no? So, what else? We have 5 of Cups. Ayan. So, maaaring ito yung isa sa pinoproblema ninyo. Maaring isa ito sa nagbabother sa inyo, no? At maaring yan din ang iisipan ninyo kung paano kayo makakalabas sa sitwasyon na to. Kasi there could be something dito na siguro nawala sa inyo. Maaring missed opportunity yan, maari din na tao yan, no? Na nawala sa inyo, no? It could be anyone sa buhay ninyo that could be in separation, maaring ganun. Kaya ano kayo dito, maaring meron kayong regret, maaring meron kayong pagsisisi dito, no, na siguro hindi ninyo nagawa ang lahat ng magagawa ninyo, no? Parang ganon ang ganap dito. But you know what? With the Ace of Swords energy, malalampasan ninyo to, no? Magigising at magigising kayo sa katotohanan na it is not going to help your situation. It's not going to help improve your situation ngayon if you are going to focus on doon sa mga nawala sa inyo or sa mga na-miss mo or sa mga hindi nangyari sa buhay mo na inaasahan ninyo, no? So you will be able to walk away from this situation and you're going to focus on what you have, no? Yun ang magkakaroon ka dito ng energy shift, no, Taurus? At malilinawan ang isip mo dito na if you're going to focus on what you don't have or kung ano man yung na mismong opportunity, you know, you will realize na hindi ka makakausad, hindi ka makakapag-move forward, no? You will not be able to embrace the things, no, na kailangan mong i-embrace, kailangan mong pag-focusan, kailangan mong pagbigyan ng more attention, 'di ba? Kaya Taurus, malilinawan dito ang isip ninyo, no? Magigising kayo sa katotohanan na kailangan moving forward na tayo, no? Kailangan move forward na tayo. Kasi kung ano man din yung yung nawala sa inyo dito, kung ano man din yung hindi dumating, hindi nangyari, hindi nag-come to fruition, ibig sabihin lang din naman yan na that's not meant for you sa ngayon, no? Maybe that is meant for you in other times, but now hindi. It also possible na hindi yan talaga para sa highest good ninyo kahit kailan, kaya talagang hindi yan na pa sa'yo or hindi dumating sa buhay ninyo, 'di ba? So what else? We have 9 of Swords. Ayan. So, talagang nag-worry kayo, no? Nag-worry kayo. But, you know what? With the Ace of Swords energy dito, you are going to, break away from these two energies. Mawawala to. Magkakaroon kayo ng breakthrough dito, no? Magkakaroon kayo dito ng enlightenment sa isip ninyo dito, Taurus, with these two energies, with the support of the people around you, no? Maiibsan yung pag-worry ninyo dito, maiibsan dito yung pag-iisip ninyo na malalim, yung nai-stress na kayo dito You're waking up in the middle of the night dahil ginigising kayo ng stress. But you know what? Madidinawan ang isip ninyo dito, no? Na hindi ninyo kailangan gawin yan. You don't have to carry it all. There are people around you that are willing to help you. May mga tao sa paligid ninyo na makakatulong sa inyo masolve ang sitwasyon ninyo na ito, no? May mga tao na sa paligid ninyo na makakapagbigay sa iyo ng bagong perspective, bagong ideas, you know, advice sa inyo. So all you need to do is to reach out to people na yung sa tingin ninyo din naman makakatulong din sa inyo. Yung positibo din na magiging influence sa inyo dito, no? You will realize dito na walang saysay ang pag-worry. Walang saysay ang pag-stress inyo sa sarili ninyo, no? And magkakaroon kayo ng kalinawan sa isipan, no? You will be shown the way dito, Taurus. You will be shown the way kung ano ang nararapat ninyong gawin, no? Kaya makakalabas ka sa energies na to, and you will be focused on
taking charge, no, sa pag-solve ng inyong problema kung ano man yan. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.